Okay mga lads, welcome back to another Chloe content. And for this video, pag-uusapan po natin yung isang video ni Tita Chrissy. Pakinggan po natin muna siya. Sino dito ang kabit? Wala? Ako! Ay nako ah. Sino ba yung nag-aako? Ano ka ba te? Yung iba, deny ng deny. Ikaw, accept ng accept. Ang tapang nun eh. Anyway, tuloy natin. Medyo ilag ako sa issue ng kabit ha. Ilag ako sa issue ng kaya. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Hindi kasi diba sa Coldplay, may nahuli sa Coldplay, nagyayakapan. Ang galing mag-divert ni Tita Chrissy palakpakan yan. Okay, so bago tayo tumuloy, I would like to address first yung issue about sa akin na pagwa-white knight daw kay Chloe. Ang sagot doon, ang point kasi ng mga video na to is for you to be critical about things, okay? Meaning to say, pag nanood kayo ng chismis, ng politika, whatever it is na pinopost ko, gusto ko gamitan nyo ng critical thinking. Hindi yung kumukuha kayo ng opinion based on kung ano yung sikat, kung sino yung trip nyo. Kumbaga, you have to think for yourself. Kaya, sinasabi ko sa inyo, wag muna kayong mag-decide on the matter. Pakinggan nyo yung dalawang side ng story. Ano ba naman yan? Yung mga kaputahang inang mga tao dyan na nagsasabi na gusto kong umisa kay Chloe. Paano pa? Meron na ngang jowa ang iba, di ba? According to the rumor mill. Or, hindi ko rin naman kilala yung tao na yan. Kumbaga never kong na-meet yan. Pero ang idea ko rito sa mga video na to is to be fair, di ba? Fairness, inequality, pantay-pantay lang po tayo. Okay, palakpakan tayo ha. Tigil nyo na yung katangahan na yan. Pero hindi ka David dad. Shut the fuck up, di ba? Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is yung passive-aggressive approach ng Team Payaman dito. Is it good or is it bad? Siguro, hindi ko sasagutin yan dito. Kayo ang sasagot given all this information na ibibigay ko. Pero gets ko naman kasi ang Team Payaman kung bakit ganyan sila. Kasi pag hined on nila yan, talagang yari talaga. Ngayon kasi there is what you call plausible deniability on their part. Ibig sabihin, pag sinabi ni Chloe, ba't niyo ako pinariringgan? Pwede lang sabihin na, wala kaming sinasabi ha. Pwede silang gumanon. Kasi hindi naman nila directly minimension yung name eh. Ang point dito kasi, it's very passive-aggressive. And mamaya makikita natin yung side ng mga audience na parang nagtataka din. Okay, tuloy natin. Mahirap talaga ang issue ng kabit. Sino naglalaro ng pickleball? Oh, di ba? So, dalawang tinatawag natin na stimulus, yung ganyan. Kabet, then pickleball. Yun yung unang maiisip mo, di ba? Ako din. Ano ba yun? Galing eh. Wala. Gusto ko lang kasi yun ang nagpapabisi sa akin today. Pakinggan nyo yung sasabihin ng audience. Lalakasan ko ng onte. Pasensya na doon sa mga naka-headphones. At mga nakaraang buwan, ng pickleball. Ayun. So, I guess Narinig nyo yun, yung na-mention na name. So, yung mga nanonood, hindi tayo mali kung iisipin natin na ang minimension niya is si Chloe. Hindi tayo mali doon. Hindi rin tayo tama. Kasi nga, meron lang siyang stimulus na linagay. Yung stimulus, yung kumbaga, depende yun kung paano ka magre-response. Kasi napaka-contextual kasi ng stimulus, di ba? Sa psychology kasi, di ba, stimulus, response. Kunyari, balik tayo sa psychology, si Pavlov kasi, isang psychologist yun, na na-discover niya yung stimulus response na idea sa mga kahit anong klaseng organism basically. Pero sa mammals, napaka-evident niyan. So, nag-test siya sa mga aso. Ang ginawa niya, meron siyang stimulus, okay? Bell yun. Ting, ting. Pagka narinig nung aso yung bell, ting, ting. ting, ting, ting. Pag narinig nung aso, ang gagawin nung experimenter or nung ni Pablo, bibigyan niya ng pagkain. So kada may maririnig na bell,
magiging aware na yung mga aso na meron ng pagkain na kasunod. So, ang nangyayari, nagsasalivate sila. Kasi nga, parating na yung pagkain, di ba? Parang excited, di ba? Pag aso, excited, ano yan, gumaganon yan. Okay, so, yan. Tapos, pagkatapos nun, miski hindi lagyan ng pagkain ni Pavlov yung mga aso, basta narinig lang yung bell. Kunyari, ito yung bell. Pag narinig ni Pavlov yun, pag narinig ng aso yun, magsasalivate na sila miski walang pagkain. Ganun din dito nangyayari. Now, let's move the issue here. Ganun din yung nangyayari dito. The Team Payaman girls left enough hint for you to make connections to Chloe kahit na hindi masyadong clear yung connections na yon. Again, I am not accusing them na ganun yung ginagawa nila, okay? It's just that sa sobrang passive-aggressive nito, people will have that notion. So, and I also want to answer yung isang video ni Josh on point dito kasi I believe na kinall out niya yung mga tao na nagko-content dito. Kasi Josh, explain ko lang sa inyo kasi you guys left enough hint para tagpi-tagpiin yung puzzle, 'di ba? Yung mom mo, yung ate mo, ikaw, actually si Dudut kahit papaano eh. And then the Team Payaman girls. You left enough pieces of the puzzle for people to form an opinion of what's going on, 'di ba? Halimbawa, sabi mo, may video ka, I watched this and sa dulo sinabi mo para rin sa kanya, 'di ba? Sabi mong gano'n na paano kung naiputan ka sa ulo, 'di ba? So, again, people will connect the dots na ang tinutukoy mo rito ay yung nangyari sa utol mo na yun nga, nagkaroon ng third party allegedly, okay? Pero I am begging you guys, not because gusto kong umisa kay Chloe, katarantaduang malaki yon. I am begging you guys na please lang, pakinggan natin din yung side ni Chloe if ever lalabas. Pero, again, ang ina-advise ko kay Chloe, just talk to them personally. That's all. Kasi pag naglabas ka ng statement, tapos defending yourself, tingin ko hindi magiging okay to. I think it will be worse than what happened to Kulob. Ano lang yan, prediction ko yan. Sa nakikita ko dito sa social media, and alam nyo naman na, of course, I do social media, itong ganitong bagay for the longest time now. So, medyo napipredict ko na yung mga ganyang bagay. Okay, so, now, let's go to the comments section and para magets nyo yung tinatanong ko. Ito aray ko Chloe gets. So, ayan yung sinasabi ko sa inyong stimulus response, 'di ba? Walang mention pero may stimulus and may response. The response is to tag Chloe. Okay, si Chloe talaga to eh. Sabi nito ni national friend BBS Crystal, sabi ni Mami siya, sobrang lala siguro to the point na gumaganito na si Tita Chrissy. Kasi Chrissy is a very wise naman. Exactly. And this is 11k likes ayun, 11k yung nag-hearts dyan. Ibig sabihin, everyone agrees na ganito yung nangyari. It's something na malala, okay? So kung ano yung lala nun, hindi natin alam kasi wala naman nagsasalita sa kanila. Now, let's go to the criticism ng tao. Sabi ni Zoe, sino po ba yung guy na involved sa issue ni Chloe at Dudut? Pansin ko lang kasi parang di nababanggit yung name ng lalaki. Again, immaterial yan kasi nga yung ginawa ni Chloe allegedly ang kino-question natin dito. Eto, si Debated, sabi niya ito, medyo gusto ko tong comment na to eh. I don't know but they were literally friends with her before, okay? Nasabi pa nga ata ni Chloe ni Chino, isa si Chloe sa pinaka-close niya noon, okay? That's totoo yan kasi nakikita natin video may collab sila, di ba? We could believe that. You can be against cheating but to be too hostile. I don't think this is too hostile, idol. In their defense naman. Bakit? Kasi nagpapaka-passive aggressive ka naman. Hindi mo ba nakita yung mga drama noon nila Tony Fowler, nila Zainab? Yun talaga hostile yun, di ba? Ito kasi it's more of passive aggressiveness. Kaso nga lang talaga, the effect is almost similar. Almost similar to the point na may guttural reaction yung mga tao or parang may visceral reaction din sila. Gusto kitang pitpitin. Parang ganun yung reaction ng mga tao. Pero I get your point, okay? Cutting her off should have been enough to show no tolerance. Actually, yung nangyari kay Kulob nga, 'di ba? Yun yung pinaka-mild kasi
Mild pa yun kasi kinat off siya ni Kong TV. Kung di siya nagsalita, di okay pa siya. Knowing na may pinagsamahan din, okay? Okay, unnecessary noise, especially from former friends. Student even went silent, bro. Hindi naman, siguro they are just frustrated and this is one way of them showing their frustration kay Chloe. Or allegedly kay Chloe. Okay, lagyan natin ng allegedly kasi we're not sure. Ito pa. Oo, pangit ginawa ni, sabi ni Pisces Loner. Oo nga, pangit ginawa ni Chloe, pero di ko alam na kaya mong paringgan ng kaibigan mo. Hirap mo maging friend, okay? Well, again, this is being passive-aggressive kasi if we are to believe that the stimulus are leading to Chloe, eto, sabi ni not with anybody else. If kaya mong i-tolerate at hindi ka i-call out, kaibigan mo nag-cheek, plastic mo siguro ng kaibigan. Ito ba yung rebuttal of the night? Oh, talagang nasad ako naman paano nagawa ni Chloe yun. Again, hindi natin alam yan. Ito, picture ni Chloe. Palakpakan. Okay, so siguro gagawin kong thumbnail yan. Pero ano yung point nitong ating usapin for today's video? Ang point nitong usaping video natin ngayon, people have different ways of showing their frustration. Of course, I would kung yan yung way na pinili ng Team Payaman Girls, ng family ni Dudut, wala tayong magagawa doon. Ang akin lang talaga, kung may suggest ako kay Chloe, sana lang ay anuhin niya, siguro lang naman kung kaya, talk to them personally. I think that's the best way to handle this and be done about it. Kung may nagawa man siya, if the rumors are true, I'm not saying na kung totoo yan or hindi, then kung gusto niyang bumalik pa sa social media without the bashing, siguro come forward or make his case to defend herself. Pero either, kasi lahat ng options niya talaga, wala talaga akong nakikitang hindi siya ibabash ng tao eh. Kung hindi ka sanay dun sa ganong klaseng pressure. And ako kasi, naranasan ko na yon and mahirap talaga yon yung talagang dudumugin ka ng fans ng isang tao, tapos mahirap talaga yon. Pero sinasabi ko lang, kung hindi mo kaya yon, just kung nasan man siya, kung masaya na siya dyan sa kinalalagyan niya, then just be happy there. Pero if not, then doon natin pag-usapan kung ano yung next step, di ba? But again, privately is the best option, I believe. Yun yung tila yung best option for Chloe. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.